Sa isang maliit at magandang kagubatan, may dalawang hayop na nagngangalang Kiko, ang matalinong buwaya, at Maya, ang matalinong kuneho. Sa kabila ng kanilang pagkaiba ng uri, sila'y magkaibigan at masugid na tagapagtanggol sa isa't isa. Isang araw, habang naglalakbay sila patungo sa baybayin, napansin ni Kiko na may nakasulat ng mga letra sa isang puno. Ano kaya ang mensahe ng sulat na ito? Pamilyar siya para sa akin, pero hindi ko alam kung bakit. Tara at tatanungin natin ang ibang mga hayop na nandito sa ating kagubatan. Pumunta sila sa isang punong kahoy kung nasaan ang isang tarsier na nagngangalang Tatoy. Pero ito lang ang sagot na nakukuha nila sa kanya. Pasensya na, pero hindi ko alam ang sagot niyan. Pamilyar man lang. Nadismaya ang dalawang hayop at nagpapatuloy pa rin sa pagtanong sa ibang hayop na naroon. Habang sila'y nagtatanong sa iba't ibang hayop, wala pa rin silang nakukuhang tamang sagot sa mga nito. Ngunit, nung nagtanong sila kay Maribeth na isang pato, ang sagot niya ay, "Pasensya na, pero di ako pamilyar sa mga simbolong yan eh. Pwede mong tanungin yan kay Tamir. Tiyak na nasa kanya ang sagot na hinahanap niyo." Yun po ba? Salamat po sa inyong sagot. Pumunta ang dalawang hayop kung nasaan si Tamir. Si Tamir ay isang tigreng may pinakamataas na antas ng kanilang kagubatan. Nung nakita nila si Tamir, agad namang nagtanong si Tamir ng, "Anong may paglilingkod ko sa inyo?" natatakot ang dalawang hayop sa presensya na nabibigay nito, pero patuloy pa rin sila sa pagtanong nito. Magandang hapon, Ginoo. Maaari ba kaming magtanong tungkol sa aming nakikita sa kagubatan? Oo, pwede kayong magtanong sa akin. Tungkol saan naman ang iyong mga tanong? Tungkol po ito sa nakasulat sa punong nakikita namin. Ano nga ba talaga ang nakasulat sa punong nakikita namin sa kagubatan? Nakita niyo pala ang mga nakaukit doon? Akala ko pa naman na wala ng hayop ang mga nakausyoso sa mga bagay na iyan. Ang mga nakasulat sa punong ito ay kinalaman sa kalagahan ng wika ng ating buhay. Ang mga nakaukit doon ay isang kasabihan na nagsasabi na ang wika ay tulad ng mahiwagang pinto na nagbubukas ng mundo ng kaalaman at pagkakaunawaan. Yun palang nakalagay sa punong iyon. Maraming salamat, Ginoo, sa pagbigay impormasyon tungkol sa nakaukit na letra sa punong iyon. Walang anuman, bata. Umalis na sila kung nasaan si Tamir at bumalik sa lugar kung nasaan ang puno na may nakasulat na mga letra. Mahalaga pala talaga ang mga gamit ng wika sa ating lipunan. Ito'y hindi lamang instrumento at regulatoryo, kundi nagdadala rin ito ng klasifikasyon, personal na kahulugan, imahinasyon, heuristiko, at representatibong tungkulin. Oo nga no, grabe talaga ang ating wika. Mga salita lang sila, ngunit ito ang nagbubuklod sa ating lahat. Sa pamamagitan ng pagkakaibigan ni Kiko at Maya, natutunan ng mga kabataan ang halaga ng wika hindi lamang sa komunikasyon, kundi pati na rin sa pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng buhay. Dapat nilang tandaan na ang wika ay hindi lamang simpleng salita. Ito'y isang sandata na maaaring gamitin para sa kabutihan at magkakaisa ng lahat.